Mga kanegosyo, maglaro muna tayo. Mula pagkain, tinumig, gamit sa katawan, at kung ano-ano pang bagay. Present ito. Daanin natin yan sa maboteng usapan. Mula sa puhunan ng 10,000 pesos, ang doktor entrepreneur na si Zen, kumikita na ngayon ng milyon. Kung net profit ang pag-uusapan, nasa mga 6 to 7 digits. 7 digits on a good month. May tatlong kasosyo si Zen sa negosyo. Ang winning product ng magkakaibigan, iba't ibang klase ng glass bottles at jars na galing pa ng China at India. Pag nag-start kayong mag-import or mag-start kayong magdala talaga ng maraming items, you have to accept the risks involved with it. Maraming mga unforeseen circumstances na never mo naaral sa school, never mo naisip na pwedeng mangyari sa'yo. Kaya na makahanap sila ng supplier abroad, personal nilang binisita ang pagawaan para masiguro ang kalidad ng mga bote na ibinebenta nila. Kasama ang leak test sa ginagawa nilang quality check. Nilagyan ng tubig ang mga bote at tinakpan. Kababalik na rin para makita kung may tatagas. Kasama rin sa tinitingnan ay ang linaw at kapal ng bote. Pero ang kalidad ng produkto, mababaliwala raw kung mababasag o masisira naman ito dahil sa poor packaging at improper handling. One of the biggest problems is maybe logistics, kasi syempre babasagin yung mga items namin. Mabilis siyang mabasag, especially if hindi nahahandle properly ng mga riders. Kaya ang atake ni Zen, bubble wrap bilang proteksyon ng bote. Nag-o-offer din sila ng free delivery lalo sa customers na may bulk orders. Kung may mga faulty products sa amin, may mga problems silang nakikita sa packaging namin, i-address talaga namin. So we refund it or we replace it and then we improve on it with our production in the future. Mula sa food and beverages packaging, cosmetics at ngayon pati pharmaceuticals, pinasok na rin nila. So we get to meet more clients, more requirements, and we really pushed our limits to try to acquire the specific products na kailangan ng mga existing clients namin. And at the same time, finding more clients who have those requirements as well. So ayun, lumawak na yung mga inventories namin, yung client bases namin. Magit kumulang 100 iba't ibang klase ng glass jars at bottles na ang available sa kanila. May presyo itong 8 pesos hanggang 65 pesos kada piraso. Pwedeng tingi, pwede ring wholesale o maramihan ng order. Okay, nasa harap po natin ngayon ang iba-ibang klase ng bote. Mga bote, nakikita natin sa ating pang-araw-araw na buhay. So, ito, ano yan? Sa wine ba? Sa wine. Ito ay mga sa bahay, mga pan-display. Ito ating sa drink. Ito ay sa mga sa kitchen. Siguro mga ano yan, mga powder. Sugar, salt, creamer, milk. Ito, para madalas ko nakikita sa candle. Yan, madalas ko nakikita. And of course, yung mga sa perfume. Mga beauty products, di ba? Tama ba ako dito, Doc Aizen? Yes po. So marami tayong mga for cosmetics talaga. So marami, actually maraming nagbi-business dito sa Philippines sa mga for perfume. Talagang ang lakas niyang magbenta. Ako, pag bibili ako ng produkto, mas gusto ko nasa bote, yung glass. Ewan ko ba, parang iba yung ano, parang mas safe siya. Kasi di ba yung pag plastic, ang sinasabi baka, lalo na kung sa pagkain, parang pag nilagyan mo halimbawa ng mainit, parang may tendency na yung chemical na nandoon ay humalo. Meron din tayong mga studies na nagsasabi na mas safe din ang glass for food products especially dahil sa mas okay siya to contain bacterial growth. Oh. So kasi pag glass yung gamit natin, we have the options to further sterilize our products through canning processes, yung paiinitin siya, magbo-boil siya. So nasa-sterilize siya. Saka siguro tingin ko mas environment friendly kasi 'di ba parang recyclable siya. Pwede mo siyang gamitin paulit-ulit. Dahil mahigpit ang kompetisyon sa packaging industry, sinigurado nilang angat sila sa iba. So we really push for customization aside from
iba yung klase ng bottle mo. Pwedeng nandun na yung logo mo, naka-emboss na, mahirap siyang gayahin. For example, may product ka na high value, tapos maraming nangongopya, lalagay lang nila yung sticker ng product mo. Pag meron ka nung glass na nandun na naka-emboss yung logo mo, mahirap siyang gayahin. And also, it adds value to your product. Dahil sa tuloy-tuloy na innovation at magandang after-sales service, nakabuo na ng matibay na samahan sina Zen sa kanilang mga suki. Kaya cheers sa malaking kita! May mga peaks na season ng mga glass packaging or mga food packaging talaga. Nasa mga 6 to 7 digits. 7 digits on a good month. Depende rin kasi talaga sa expenses. So recently, marami kaming mga ina-upgrade, maraming mga bagong ina-investan to improve our efficiencies. Nakabili na rin sila ng 2 truck na ginagamit sa kanilang free delivery service. Plano pa nilang magdagdag ng ibang packaging products na makapag-cater ng mas maraming negosyo. The near future, we're also looking into starting a line on pouches, stand-up pouches, kasi maraming clients namin na naghahanap nun. And then, mga vacuum seal packaging and yung mga air bubble na replacement for bubble wrap na mas matibay. Para mas tumibay ang negosyo, hindi dapat babasagin sa mga pagsubok na pinagdadaanan. Madali lang naman talaga ang business. Ang mahirap doon is yung commitment and yung will mo na mag-survive in business. You really have to have guts kasi you can't grow if you don't take risks, if you don't invest, and you really have to invest on your own skills, your own capabilities. You have to always think how you can grow. Don't be stagnant in business. Pagdating sa pagpapalawak at pagpapaganda ng produkto, walang basagan ng trip. Mahalagang kalidad din ang packaging sa produkto para mas mabote ang takbo ng negosyo.